Hindi pa sana ako mag-upload ng mahabang vlog. Magpapahinga muna, ganon. Kaso, bigla kong naalala. Hindi pa pala ako kontraktor ng DPWH. So, bawal muna tayong magpahinga, ano? Simulan na natin ang kwento. Andito pala ako ngayon sa Barangay Inarangan, San Carlos City, Pangasinan, para magnakaw ng siling labuyo. Di man siguro ako makukulong, no? Labuyo lang naman ito eh. Yung iba nga dyan, bilyon-bilyon ninakaw. Di man nakulong ah. Charot. In-invite nila ako dito, be, kasi nga, sobrang dami ng bunga nitong pananim nilang sili. Hindi daw nila masabaan yung pag-harvest ba? Tapos dumaan din yung mga sunod-sunod na ulan, kaya yung ibang mga puno nitong pananim nilang labuyo, namamatay na. Ganun daw kasi yun, bawal pala masobrahan sa tubig ang sili. So, kailangan nang i-harvest yung mga bunga kasi sayang talaga. Halika kayo dito at ipapakita ko sa inyo. Tulad ng mga yan, diba, nalanta na yung mga dahon. Tuluyan ng mamamatay yan, B, kasi ang dami pang bunga, Yung iba nga dyan, hindi pa nahinog, sayang. Mabubulok na mga yan kapag tuluyan ng namatay yung puno. Patilaya, dito. Patilatan. Nga naman lalaan tayo yun. Saya lang mamipris labat lang. Atan, saya sa kikinabat. Diba, nanahimik kayo. Ang dami na rin nalaglag dito sa lupa, tapos yung iba pwede pa, kaya ayan, pinulot ko na lang kasi sayang man. Dinagdagan ko pa yan hanggang sa mapuno bago ako tumigil sa pagpitas. Kaso ang dami pa talaga, B, hindi siya basta-basta nauubos. Di tulad ng pasensya ko, konting-konti na lang. So, okay na to siguro, marami-rami na rin itong nakuha ko. Gagawin ko kasing chili garlic oil para mas tumagal. Kasi di man pwedeng imbakin yung ganyang karaming sili, mabubulok lang, no? At dahil sa andito na rin lang ako, so ayun, sinulit ko na yung pag-harvest ng mga pananim nila, Kumuha na rin ako nitong bunga ng kanilang siling panigang. Actually, marami pa silang pananim dito like dragon fruit, obas, rambutan, ganon, pero wala pang bunga yung iba. Bago ako umalis, may nahuli akong dragonfly na kulay maroon. Kaya ayan, wala lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo bakit. Alam nyo, hindi ka naging bata noon kapag di mo naranasang ipakagat yung nipple mo sa Toto Bay. Totoo yan. Kaya ayan, sinubukan kong ipakagat kay Sasam. Kaso ayaw niya, natakot man siya, B. Kaya nilagay ko na lang dyan sa buhok niya, tapos nag-pictorial siya, gano'n. O siya, tulungan mo na lang akong i-plastic natin itong mga sili nang makauwi na ako. Maraming salamat po sa mga binigay ninyong silye. Baka may mga gustong magpa-harvest din dyan sa akin ng mga pananim nila, pupuntahan ko. Pag uwi ko, dumaan muna ako dito sa may Barangay Talang para bumili ng maraming bawang. Nasa 3/4 kilo din yung nabili ko. Hindi ko na binayaran, ex-deal na lang daw kasi. Charot. At ngayon, nandyan ka na, di mapa. At ngayon, naandito na ako sa bahay. Sisimulan ko na ang yung paghihilo sa mga ingredients bago ko iluto. So, bale, 3 sangkap lamang po ang kailangan natin dyan. Ang sili, ang bawang, at ang mantika. Kaya nga tinatawag na chili garlic oil, diba? Kasi 3 sangkap lang. Una kong ginawa, syempre, nilinisan ko muna itong mga sili. Tinanggalan ko ng mga tangkay para hindi magmukhang bangkay. Hindi ko na inubos lahat ng mga sili kasi parang ang dami na. Pagkatapos ay hinugasan ko syempre. Ayan, pinakita ko na sa video kasi nakakahiya naman. Kapag di mo kasi pinakitang hinugasan yung mga sangkap, sasabihin ng mga judgmental na viewers, hindi mo na hinugasan yung cooking vlog to be, hindi to proper hygiene seminar or workshop. Gusto nyo lahat na lang ipapakita. Tapos sino ba namang taong gustong kumain ng marumi, diba? Habang dinidrain Sylvania ko yung sili, sinimulan ko naman ng balatan itong mga nabili kong bawang. Ang dami nito, be, kaya umpisa pa lang medyo nasa-stress na ako, ha? Akala ko madali lang magbalat, ang hirap pala. Isang ulo pa lang yung natatapos ko, parang gusto ko nang sumuko, be. Nag-iisip ako kung paano mapadali ang pagbalat ko nitong bawang. Buti na lang may naalala akong nagla-live lagi sa TikTok na nagbabalat siya ng bawang. Tapos nakababad sa tubig yung binabalatan niya, kaya ang dali lang. So ayan, ginaya ko na lang. Effective naman tong ginawa ko, medyo napadali naman yung pagbabalat ko. Pero mas maganda siguro ito kung babad na babad talaga. Dapat kaninang umaga palang binabad ko na tong mga bawang sa tubig, ganun, para mas madali. So ikakat ko na to kasi ubos na yung memory ng phone ko, nasa 3 ulo pa lang yata ng bawang yung natatapos ko. At ayan, after 87 million years, natapos ko ding balatan lahat ng 3/4 kilo lang na bawang, ha. Pero inabot na ako ng higit 1 oras talaga. Nagkapaltos pa yung kamay ko dyan, Diyos ko. Kung alam ko lang sana bilihan ng mga nabalatan na bawang, yun na lang sana kinuha ko. Ngayon, syempre hindi natin to mano-mano natatadtarin. Baka tapos na termino ni Marcos, hindi pa ako tapos magtadtad nito.
Kaya ngayon, gagamitin ko na naman, syempre, ang aking nabiling MyMate food processor. Kung saan sobrang thankful talaga ako na nagkaroon ako nito, guys, kasi napaka-useful niya talaga at napaka-convenient gamitin. Pwedeng gawing food chopper, meat grinder, meat telegram, meat Twitter, mga LGBTQ lang makakagets nun. Basta all-purpose na ito. Ang dami nang nag-check out nito, guys, mula nung sinama ko ito sa vlog ko. So kung naghahanap ka rin ng food processor na magandang klase, nasa yellow basket lang ito at nasa link na ilalagay ko sa comment section. So ganun lang kabilis, na-chop na agad itong mga wangba. Sunod ko naman na ngayon itong mga silye. Hindi nagkasya lahat, kaya 2 batch yung gagawin ko. Okay na itong first batch of housemates. Kaya sunod naman na ngayon itong second batch kung saan nag-change outfit na ako. Diba? Maroon yung suot ko kanina. Alam nyo kung bakit? Ibang araw na kasi ito, guys. Hindi ko talaga tinapos after ko magbalat ng mga bawang. Kasi naabala talaga ako sa pagbabalat ng bawang na yan. Natagalan ako ang dami ko pang i-edit na mga affiliates. Kaya heto, ipinagpabukas ko na lang yung pagluto. Ngayon at nagiling naman na lahat ng sangkap, sisimulan na natin ang pagluluto. Kailangan ng kawaling malalim. Kahit kauuring, basta hindi butas. Nung uminit na, inilagay ko na ang 1 litrong mantika. So kung napapansin nyo, wala akong ipinakita o prepare na ibang mga sangkap bukod sa 3 na yan. Alam nyo kung bakit? Ito na ikikwento ko. Pero mamaya na yan kasi medyo uminit yung ulo ko. Hindi ko kasi napindot yung video habang nilalaglag ko tong bawang at sili ba. Ko, nailagay ko na, hindi ko napindot yung video. Yung pa naman yung highlight ng pagluluto ko nito. Nanggigil talaga ako, di ko man na maiahon, nahalo ko na. So paano ko pa uulitin yan, diba? So ayun na nga, bago talaga ako gumawa nitong chili garlic oil, may mga napanood na ako na gumawa nito at yun sana talaga yung gagayahin ko. Yung bang may mga nilalagay na oyster sauce, brown sugar, vetchin, paminta, at kung ano-ano pang mga pampalasa. Kaso, nung nakakwentuhan ko yung nagbigay sa akin nitong mga sili, na matagal na rin silang gumagawa ng chili garlic oil. Sabi nila sa akin, wala daw silang anumang nilalagay pag gumagawa sila, kundi mismong chili, garlic, at oil lang talaga. Kasi kung lalagyan daw ng ibang pampalasa, yun daw yung nagkukos ng amag. At nagsushorten ng lifespan ng chili garlic oil. At yun daw gawa nilang chili garlic oil, inaabot talaga ng taon. Kasi purong-puro talaga. Tapos hindi naman kasi ito putahe para lagyan ng pampalasa, diba? Ito na mismo yung pampalasa or pang-enhance ng flavor sa mga pagkain. At hindi rin naman ito pinapapak, diba? Patak-patak nga lang nilalagay nito sa pagkain Minsan may kasama pang toyo, patis, kalamansi. So para saan pa yung pampalasa? Diba? Ang mahalaga andun yung amoy at lasa ng garlic at chili. Yun ang totoong chili garlic oil. Yung mga nilalagay na oyster sauce, sugar, ganon, pang aesthetic na lang yan. Pero kung sa original and pure chili garlic oil, walang kahit na anong halong chemical. Yun lang, na-share ko lang naman. Pero nasa sa inyo pa rin naman yan. Luto nyo naman yan, ba't ko pakikialaman, diba? Basta wag nyo rin akong pakialaman kung anong ilalagay ko sa lulutuin ko, diba? Bale, nagdagdag pa pala ako dyan ng 1 bote pa ng mantika kasi parang kulang yung 1 litro. Medyo marami-rami kasi talaga yung sili na giniling ko. Hanggang sa pinakuluan ko lang yan ng pinakuluan hanggang sa tuluyang mag-darken na yung kulay nung bawang. Pero yung hindi naman sunog yung may pagkatostado lang ba ganun. Mas magda-darken pa kasi yan habang pinapalamig dahil sa init ng mantika, maluluto pa. Matagal ko rin yan pinakuluan kasi nga madami yung gawa ko. Habang inaantay na lumamig bago ko ilagay sa bote, naghalongkat muna ako dito sa ref ng pwedeng paggamitan ba. Sakto, meron pa pala itong naninigas na malunggay siomaw ko na ginawa ko nung nakaraang 5 taon. Pwede pa to, naka-frozen naman, diba? So, ayan, in-steam ko na lang for 8 hours kasi sobrang tigas talaga. Why? Parang ang sarap. Pwede pa kaya ito, B? O, syempre, pinatakan ko ng konting chili garlic oil kasi hindi ko naman pwedeng isabaw yan. Ano yan, hihigupin ko. Tapos, nagpiga lang ako ng kalamansi sa toyo. Ayun, naubos ko naman. Ang sarap kahit sobrang anghang. After 2 years and a half, nilagay ko na sa bote. Bali, nakatatlong lagayan ako dyan. 2 medium at 1 malaki na lagayan ng Nescafe. Matagal-tagal na rin namin gagamitin ito, abutin to up to 2 years of age and beyond. Yun lamang po. Please follow me for more cooking videos. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, yes to toxicity, let's make people angry. Ibenta ko kaya sa Shopee to, 1,000 tong 1 boteng malaki,